guys, pag rest day ko lang talaga, yun lang yung time na makapaglaba ako. Yan. Hello everyone! I miss you all! Na-miss you ba yung paglalaba ko guys? Ayan, hindi na ako nakakapaglaba. Kasi, night shift ako, sobrang nakaka-antok talaga. Grabe. Siguro guys, kayo din, di ba, nagtatrabaho din kayo. Of course, siguro alam nyo rin naman yung night shift and day shift. Ayan, of course, grabe naman talaga. Ayan. Alam mo yung kung mayaman lang ako, magtatayo ako ng company na walang night shift. Kaso nga lang, sometimes, siyempre, mag-iisip din tayo, night shift, walang night shift. Siyempre, may night shift differential, no? Pero, of course, gusto ko sana na yung sahod is Manila rate na lahat, no? I wish! Of course, kasi gusto ko rin umangat din yung mga Pinoy, of course. Marami kasing nahihirapan talaga sa buhay, guys. Isa na ako dito, no? Hirap na Kaya, gusto ko sana yung same lang lahat ng sahod, especially sa mga probinsya. Of course, nanggaling na ako sa probinsya, sa Davao. Ayan, napakalayo talaga ng sahod ng Davao City sa Manila rate. Oo, kasi ang sahod dun, guys, 510, 8 hours. Samantalang dito, ang sahod is 600. Sa probinsya, yan provincial rate. Pero sa Manila rate, of course, nasa 800 na yata yung sahod. Super napakalayo talaga. Di ko alam kung ano bang meron ng Manila sa probinsya. Kung totoosin, kung ano yung mahal ng bilihin dito sa Manila, ganun din naman kamahal ang bilihin sa probinsya. Sabihin nga nila, uwi ako ng probinsya kasi mas mura daw doon ang mga bilihin. Hindi po. Uwi na rin ako. Pero kung may lupa ka, may mga taniman ka, of course, ayan, makakatipid ka, syempre, kasi lahat ng mga gulay, ayan, pwede mo nang itanim. Ayan, para ligtas ka na sa pagbili ng mga gulay. Katulad sa amin, guys, ayan, hindi na kami bumibili ng mga gulay, isda, ayan, hindi na namin binibili yun. Ayan. Sometimes, bumibili kami ng manok pag may mga okasyon. Pero kung wala mga okasyon, kakatay na kami ng manok or mga pato, ganon. Doon naman, kompleto Ricardo naman kasi doon pag may mga manok, baboy, ganyan, may mga ganon. Kasi hindi na binibili, hindi katulad dito. Yun. Pero kung wala kang mga ganon, guys, same as usual talaga dito sa probinsya or sa Manila, yung mga bilihin. Hindi po natin talaga. Super na mahal talaga. Alam mo yung umuwi ako doon, gusto kong kumain ng durian kasi yung durian namin hindi pa namumunga. Yung durian kasi namin, guys, ang huli yung pagbunga. So, namumunga siya ng November. So, October siya nag-start ng mamunga, pero December pa siya ma-harvest. Kaso nga lang, nung umalis kasi kami, October kami umalis, kasi wala kaming durian na nakuha sa bukid namin. So yun, ngayon, iniinggit ako ng kapatid kasi umuwi siya. Ayan, iniinggit kami sa Facebook. Ayan, marami siyang durian. Ayan, kasi na-harvesting na ng durian sa amin. Pero nung umuwi kami, guys, kumain kami ng durian sa Davao City. Yung libre lang ako ng kapatid ko noon. Alam mo ba, yung isang peraso, nabili namin ng 400 plus. Di ba? Pero yung isang peraso, guys, talagang tamang-tama sa 4 na tao nakakain. Kasi malaki din siya. Kaso nga lang, kung nagtitipid ka, katulad ko nagtitipid, hindi ko na mabibili yun. So, actually, yung kapatid ko, nagtitipid rin naman, pero gusto niya, bago ko umuwi, ayan, shoutout sa kapatid ko, Sonia Inyo, ayan, napakabait na bata. Ayan, pinakabunso namin kapatid. Ayan. Na gusto niya makapag umuwi ako, ayan, makakain man lang ako ng durian. Kasi yun yung wish ko na uwi ako ng probinsya, makakain man lang ako ng durian na hindi ako bibili, no? Pero, no choice, talagang bumili siya. Sabi niya, Manang, kasi nga, Bisaya kami, guys. Sabi niya, Manang, sama ka na. Bukas, kain tayo ng durian. Libre treat ko. Ayan, sabi niya. Kasama si Kuya sa kasi,
si Ate Elsa. So yun, kumain kami. Hindi ko akalain na ganun talaga pala kamahal ang presyo ng ano. Kasi kahit na matagal lang sa Davao guys, nakikita ko yung mga durian, tamang tingin lang ako. Hindi talaga ako nagtatanong kung magkano ang presyo. Pero gusto ko talaga kumain. Pati yung marang. Yung marang talaga, hindi ko talaga natikman. Nahiya na ako magsabi. Gusto ko kumain ng marang. Baka naman bumili pa yung kapatid ko nakakahiya. Yes, yun. Ayan, thank you. Kasi napasalamat ako sa kapatid ko kasi super bait. Yung umuwi kami doon sa probinsya, nakitira kami sa kanila, never man lang ako hinihingian ng pambayad ng ilaw, tubig, ganyan. Talagang, sinarili niya yun. Tapos, pag sumahod kami, ginagawa ko na, bumibili lang kami ng, ng ulam, ayan, tapos, bigas, yun lang. Never siya nagreklamo. So, siguro kung sa ibang tao yun, siguro nagrereklamo kasi siyempre, dagdag din yung gastusin, di ba? Saka, dagdag tao din. So, pero sabi naman niya sa amin, huwag ninyo nang alalahanin ng upa, ako nang bahala doon. Sige, basta kung meron kayong pera, bili na kayo ulam or bigas, ganun kung wala. Pero kung meron ako, bibili din naman ako, di ba? Napakabait na bata. Siya yung pangalawang bunso sa magkapatid. Ayan. Parang sa lahat ng magkakapatid, siya yung naaasahan ng mga magkakapatid. Yun. So, for the first time na nakasama ko siya na malaki na siya, yun lang po yun ng mga time. Pero talaga na, akala ko, talagang, sabi ko, dati kasi nung nandito pa talaga ako sa Manila, naisip ko, kakainis to si Sunya, yung kapatid ko. Kahit i-add ko sa Facebook, hindi ako ina-add. Yung parang, parang hindi nila ako kapatid yun. Parang, kaya dati talaga ako, nag-post ako sa ba yan, ang dami-dami kong kapatid, wala man lang babate sa akin ng Happy New Year. So, doon ko na intindihan na, privately yung mga buhay nila, ayan, ayaw nila ng social media, ayan. Parang lang, of course, kasi ako nasa social media ako, di ba, maingay ako kung ano-ano mga ginagawa ko, lahat ng mga sino-social media ko, yan, wala nang natira sa akin. kaya siguro, noong mga time na yun, iniiwasan nila na, na magiging kami kasi nga baka maging yung buhay nila, di ba? Of course, ngayon naiintindihan ko na talagang lukso ng dugo is talagang mas malapot kaysa tubig, di ba? Talagang gaano man kayo hindi magka-close sa magkakapatid, pag nagkita-kita kayo, doon pa rin talaga lumalabas talaga yung pagiging magkapatid nyo. So that's why masaya din ako ng mga bakasyon ko ngayon kasi kahit pa paano may mga nabuong yung mga hidwaan nawala, nabuo yung pamilya namin. Ayan, sa kapatid ko si yung panganay namin si Josephine Inyo, ayan, si Sonia, ayan, saka si Elsa, ayan, kami tatlo, parang naging unity yung namin, hindi na kami nag-away-away, parang nagkaroon na kami ng naintindihan yung mga buhay-buhay namin kasi iba-iba na kami ng pamilya of course. Kaya ngayon ko naintindihan na hindi pala ganun yung kapatid ko. Ayan, kailangan lang talaga niya ng private na buhay. Yun. So, nakasama ko din yung isang kapatid na pasawan. Umuwi na rin. Nagpasaway rin. Ayun, nandun na sa probinsya nagpasaway. Ayan, ingat ka, Junior. Mahal ka namin. Pero sana, magbago ka. Kasi, mahirap na kung magbago yung huli na ang lahat, di ba? Ayun! Bako! Tama na itong video natin. Parang mag-iiyakan tayo dito. Ayan, sana mapanood nyo to. And thank you guys for watching always my video.